once again, welcome para sa atong ikaduha. Yes, ang atong part 2 sa discussion mismo sa dengue. So of course, this is still the anti-dengue campaign. Ato lang gisugdan atong part 1, but then again, ato yung i-continue ang atong part 2. So i-discuss karon mismo ang atong preventions para sa dengue virus. And please do not forget to click subscribe diri mismo sa ubos for more videos and updates regarding sa atong mga topics every week. Sa dili pa nato sugdan ang atong discussion regarding sa dengue outbreak and preventions, musuroy sa ta dito mismo sa Provincial Health Office sa the province of Southern Leyte. Finally na nadto mismo nga rin sa atong provincial head office nga na mismo located sa Maasin City, Southern Leyte. And of course, atong pangutanon karon ang atong provincial disease surveillance officer diri mismo sa provincial head office sa Department of Health. Wala lain kundi si Mr. Joel Napoli. Unsa man to ang atong status mismo sa mga dengue cases diri sa province of Southern Leyte so far? Okay, so ang atong mga cases karon sa dengue is continue to increase gihapon, no? So mao naman ay atong gihatag nga recommendation dito sa atong governor nga ang atong cases is nagkataas, no? When in fact ning lapas sa atong gitawag og alert and epidemic threshold. So mao na sa ang gibasihan ngano nga mag-declare ta og state of calamity or emergency dinhi sa province, no? So as of karon na natay 622 dengue cases, no, sa province lang na siya, and natay 4 deaths nga na noted sa atong reporting. Unsa man ang atong mga gibuhat nga mga action plan so far sa atong provincial? So tungod anang nagtaas atong cases, no, daghan gibuhat diri sa Provincial Health Office. Ang pinaka main jud nato nga purpose ana is magvisita sa mga media, no, kay atong igi-campaign na ang kanang gitawag na to og 4S, no, prevention and control sa dengue, kay mo man atong nakita nga pinaka most effective nga hindi pud ta makagastog dako kanarang clean up drive ra nga kuan, and daghan tag mga gi-disseminate nga mga information ngadto sa mga local health executives nga mo support sila sa tanan nga mga programa sa atong rural health units, no, kay this is a collective effort man. So gusto mi nga ma-involve ang community sa pagpanghinlo, kay nationally mao man gud na ang atong pinaka best nga prevention sa dengue kanang pagpanghinlo, mao ra jud na siya, and early consultation. Okay, so far nadungog naman gyud siguro ninyo mismo, no, ang information nga gikan Provincial Disease Surveillance Officer diri mismo sa province of Southern Leyte. Okay, so mao kini ang gitawag natog health advisory gikan mismo sa Department of Health, ang atong gitawag nga 4S. Unsa man ning 4S? Unsa man ning upat ka letrang S, as in S? Una, search and destroy. Mao kini ang atong angay buhaton or angay natong mga buhaton para sa search and destroy. Ilisdan ang tubig sa atong mga flower vase at least once a week. Make sure nga hinlo gyud ang atong mga flower vase, kay mostly wala na takabantay na diha mismo nagitlog ang mga lamok. Kini siya ay kasagaran mao gini tinuod. Kasagaran sa atong mga lugar dunay mga bangag-bangag, dili gyud level ang atong mga kayutaan. So makita gyud ta mismo na ilawom nga parte. So that means to say kay mag-uwan, of course katong lawom nga parte mao gyud to siya ang malukop og tubig, which is posible nga kapuy-an sa mga lamok. So ang angay natong buhaton, ato na silang tabunan, ato na silang butangan og yuta. Dili na gyud na siya mismo mabutangan og tubig nga kapuy-an sa lamok.
Kanisad, kumuna sad ni, but then, take note, guilty ta ani, kaya ato ra gini siyang i-take for granted. Pero ang tinuod, angay jud nato mismo tabunan ang mga baldi. Yes, kanang mga baldi nga to gibutangan og tubig, dili gyud ta mo kopyan sa angay nato na silang tabunan. Posible nga mangitlog ang mga lamok within 24 hours. No, so dapat we have to make sure nga matabunan gyud na mismo kanang mga baldi, mga timba na naisulod nga tubig. Unya, ato pong buslutan, kini bitang mga nakatambak nga mga ligid nga wa nagamita, naman po na siya ilawom nga parte. So, ato na siyang buslutan para makalusot ang tubig or aron dili na mismo makapundo ang tubig sa mga ligid. Hasta ni, kani mga botilya nga wala na gamit, nga nakatambak lang mismo sa kilid, ato gyud na sila mismong ikob para dili na siya masudlan og tubig. Kay kita ra ba usahay, wala ba gyud tay pakialam, ato na lang ginapasagdan ng mga botilya diha. So, para likay ta sa dengue, ato na lang gina silang ipangkob or ato na lang na sila mismong ibaligya, di ba sa junk shop, mga kwarta pata, iwas dengue pata. Tapos kinibitaw atong balay na amig na siya atop, di ba may tabong ang balay walay atop, di ba? Siyempre, ato yung hunaon nga na siya alulod. Diha mismo sa alulod, dili man po na level usahay, ato yun na siyang paghinluan, atong pagatan-aon, atong pagsilhigan para at least dili yun na siya mapunduhan og tubig. Kaya for example, na yung mga alulod bitaw sa tinuray lang nga nakatambak ang mga dahon. So meaning, kanang mga dahon man na siya mismo ang mubara sa tubig, hangtod nga ang alulod na ito mapuno pa sa tubig, mapuno pa sa lamok. Okay, so ari na sad ta sa self-protect measures. So man yung self-protect measures? Man yung atong buhaton sa atong kaugalingon is self-defense. First aid self-defense sa atong kaugalingon para makalikay ta sa dengue. Una, atong likayan nga magsulot og mga mubo nga t-shirts, nga mga dili dibukton nga t-shirts, no, labi na kung natin mga lakaw at magsuot-suot ang mga kalibunan o asa pa nadapit deha nga daghang mga lamok para at least makalikay gyud nga mapaakan ta og mga lamok. Less ang atong exposure sa lamok, of course tako gyud atong chance nga di gyud ta masakit og dengue. Kini, mo ni kasagaran natong gibuhat, dapat mo gamit ang mga mosquito repellent. Sometimes kinahanglan kita mo gamit ana labi nakabantay na nga dagan naging lamok, mo gamit kita ang mga mosquito repellent. Okay ka na mga spray, di na lang ko mo mention kung say brand sa spray kay of course wala ni bayad. Anyways, daghang klase sa mosquito repellent available sa klase-klase na to nga market. Kana mga lotions diha para sa mga bata or para nato para makalikay sa pagpaak sa mga lamok. Seek early consultation. Mana ato ikatulong S. Seek early consultation. Dapat magpakonsulta na gyud ta mismo sa doktor o sa pinakadoon nga health center or hospital once nga makita na tag simptomas sa atong lawas. For example, makabantay na ta nga gihilanta na ta more than 2 days. Andi na natin mga rashes, na natin mga naobserbaran sa atong lawas nga mga kakaiba. Of course, dili na gyud ta magdugay magpakonsulta na gyud ta mismo sa doktor. No to indiscriminate fogging. Okay, so mostly kita kabantay ta sa atong lugar nga daghan nagkikasangang lamok, doon nagita mga clog area sa atong lugar. In terms nga doon na dengue outbreak, mo pahigayon gud mismo ang atong lokal nga gobyerno ug tabang mismo gikan sa Department of Health ang gitawag nato og fogging. Meaning ato yung bombahan ang lugar nga naay dakong kaso sa dengue para at least mapatay nato ang mga lamok. Okay, so mag-isgot na lang sa tag-simptomas. Kung saan magiging mga simptomas, mga early signs nga nataptan na rin tag-dengue. Walang takahibaw nga nagkurog-kurog na diha, mao na dito, dengue na dito. So, dapat atog yung i-aware ang atong kaugalingon sa mga simptomas para at least madali makaatog itagdali mismo sa hospital sa dili pa uwahi ang tanan. Unsa kining mga simptomas? Una, high fever. Doon na kay taas nga hilanat sulod sa duha hangtod sa 7 ka adlaw, please. Ayaw nagyud kumpiyansa. Dagyan nagyud mismo sa atong ospital or dool nga doktor sa inyong lugar. Kini ang pagsakit sa atong kalawasan, sa atong mga bukog, mga joints, uban pa, usasad na sa simptomas nga doon na tay dengue. Ang pagluya. Of
course, kung feel na to luya kay tang, watay gana mulakaw kay heavy ka luya, usasad na sa simptomas. Ang kaway gana mo kaon. Yes guys, once galing nga na kay hilanat, definitely dyo kaganahan mo kaon, usasad na. So once nga dili kaganahan mo kaon, of course, magluya imong lawas. So meaning, kana nga mga simptomas, nagakonek-konek na sila. Pero dili kita dapat mo kumpiyansa. Mo konsulta kita dayon sa duol nato nga mga doktor. Kini, pagsakit sa tiyan. Of course, ang pagsuka-suka. Sana ang usa sa mga simptomas. Okay, so kini magdugo ang atong gilagid mismo diri sa imabaw sa atong ngipon, kini nga part diri and then of course ang atong ilong bisag wa taga English di nagdugo lagi pa ang atong ilong. Of course dili lagi ta mo kopyan sa magpa-check up na gyud ta mismo sa atong lokal nga doktor. It's a shout out time. Shout out ko sa ko mga friendship all the way from Cebu City. Nila ni Redan Pagoyo, ni Nini Tramal Pagoyo, ni Jaika ang ilang anak. Again, thank you so much for tuning in. Shout out sa course ni Marilo Himperoa sa Eastern Barangay or Eastern Poblacion sa Ilongos Leyte. Marilo, dahan salamat for tuning in. Shout out sad ko sa akong friendship diha mismo sa USA nga si Janine Crope. Thank you so much for tuning in. Shout out sad ko ni Caroline Ibanez diha sa Hilongos Leyte. Thank you so much Caroline. Department of Health Dengue Hotline mo nilang number 02711 1001 and 027111002 mo nilang landline. Or you can also text or call them sa ilang mobile number 0920-110-7498 sa Smart. And of course sa Globe 0915-772-5621. Again, dako na kong pasalamat sa Department of Health dito mismo sa the province of Southern Leyte sa Provincial Health Office para sa atong information nga nakuha. Kining gitawag na to og the 4S. Kung usa ka importante kining 4S. Well, anyway, I hope guys nga dagantang nakatunan no sa atong discussion karong semanahona. And don't forget to click subscribe diri mismo sa Obos for more details regarding sa atong videos and updates. I can see you next week. This is Deji Morgan. Thank you so much for watching.